Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! I am John, 29 years old. Isa akong manager sa isang call center company sa BGC. Matagal na rin akong nagtatrabaho sa industriya at masasabi kong hindi naging madali ang lahat bago ko narating ang posisyon ko ngayon. Nagsimula ako bilang agent, puyat sa graveyard shift, halos walang tulog, pero tiniis ko dahil may pangarap akong gustong maabot. Ngayon, maayos na ang trabaho ko. Meron na rin akong sariling kondo. 7:30 na ng gabi nang magising ako. Medyo mabigat pa ulo ko kasi halos magdamag akong gising kagabi. Gutom na gutom ako pero tinamad na talaga akong lumabas. Kaya ayun, nag-food panda na lang ako, mang inasal syempre. Chicken inasal with rice. Habang hinihintay ko yung order, nag-scroll ako sa phone. Nagti-TikTok. Trying not to think about how hungry I was. Hindi ko na malayan. Halos kalahating oras na pala ang lumipas. Biglang nag-ring yung phone ko. Si Food Panda Delivery. Nasa labas na raw ng building. Dali-dali akong tumayo, kinuha yung wallet, tapos lumabas ng unit. Sumakay ako ng elevator pababa, at paglabas ko ng lobby, agad kong napansin yung delivery rider. Napahinto ako saglit. As in, literal na natigilan ako dahil sa gwapong lalaki na nakatayo. Sobrang gwapo niya. Hawak niya yung paper bag ng mang inasal ko. Matangkad, moreno, ang kinis ng mukha, at kahit medyo pawisan, bagay pa rin sa kanya. Yung tipong pawis na may appeal. Para siyang bagong labas sa commercial ng energy drink, fresh, confident at may ngiting nakakakuryente. Sa loob-loob ko, grabe ganito na ba kagwapo mga delivery rider ngayon? Nasa kamay niya yung paper bag ng mang inasal at mas lalo akong nagutom. Parang gusto kong kainin yung delivery rider. "Sir, order niyo po," sabi niya sabay abot ng paper bag. "Salamat, GCash ko na lang yung payment. Okay lang ba?" "Wala na pala cash yung wallet ko," sabi ko. "Okay lang po sir," sabi niya habang binubuksan ang GCash app niya. Napansin kong parang nahihirapan siyang mag-login, kaya tinanong ko, "May problema ba?" Medyo nahiya siyang ngumiti. Tapos nagsalita siya. "Wala na kasi akong data sir, kanina pa mahina signal," sabi niya. Saktong pagkasabi niya nun, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Yung tipong parang may bagyong paparating. Ang lakas ng hangin, sabay bagsak ng ulan, na halos hindi ka na makalakad sa labas. "Grabe timing," sabi ko habang hawak ko pa yung cellphone ko para bayaran siya. Pero ayun, parang sinabayan ng panahon, biglang nag-error si GCash. "Great, ako naman nawala ng signal," sabi ko. Medyo naiinis, pero napatawa na lang. "Sir, baka pwedeng sa loob na lang tayo mag-GCash? Baka dun may signal," sabi niya. Napaisip ako, tapos sabay tango. "Oo nga, tara. Ang lakas ng ulan baka magkasakit ka pa." Pagdating namin sa loob ng building, halos wala ng tao sa lobby. Nag-try kami ulit mag-process ng GCash, pero wala talaga. Wala na rin akong signal. "Sir, balik na lang kayo sa unit ninyo. Baka may signal doon. Ito po number ko. Wait ko na lang na isend ninyo yung bayad. Saka magpapatila na lang din po muna ako dito sa baba ng ulan," sabi niya. "Hindi, sige. Umakyat ka na lang muna sa unit. Bawal tumambay dito sa lobby yung mga hindi tenant sabi ko. Medyo nagulat siya. "Sigurado po kayo?" sabi niya. "Oo, halika na lang sa unit ko habang inaayos natin ito. Wala namang signal dito sa baba, baka sa taas gumana." At doon, sabay kaming pumasok sa elevator. Hawak niya yung helmet niya. Ako naman, hawak ang phone na ayaw pa ring mag-scan. Pero sa totoo lang, habang umaangat yung elevator, may ibang signal akong nararamdaman. At hindi yun galing sa GCash. Bigla tumigas yung nasa loob ng pantalon ko. Habang paakyat kami sa elevator, medyo tahimik lang kami pareho. Pero sa gilid ng elevator, may salamin. Doon ko siya mas lalong napagmasdan. Yung matangos niyang ilong, yung mukha niya na sobrang kinis,
At yung pawis sa noo niya na lalong nagpalabas ng gwapo niyang aura. Pinilit kong huwag tumitig, pero nahuli niya akong nakatingin sa refleksyon niya. Napangiti lang siya. "Sir, baka gutom na po kayo," sabi niya. Medyo nahihiya. "Oo nga, pero parang biglang nawala yung gana kong kumain," sabi ko. Natawa siya ng mahina, sabay kamot sa batok. At ewan, pero parang ang init ng elevator kahit naka-aircon. Pagdating namin sa unit, pinauna ko siyang pumasok. Basang-basa pa rin siya sa ulan. "Baka lamigin ka, may tuwalya ako dyan." "Sandali lang," sabi ko sabay lapit sa drawer. "Salamat po sir, ang bait nyo," sagot niya habang pinupunasan yung buhok niya. Pagtingin ko ulit sa kanya, napansin kong medyo nanginginig pa siya. Kaya sabi ko, "Hintayin mo munang tumila yung ulan bago ka bumalik. Delikado magmaneho sa ganitong lakas." "Sige po, salamat ha, bihira yung ganitong customer." "Salamat." Umupo siya sa upuan na malapit sa sofa habang inaayos yung phone niya. Ako naman, dun ako sa gilid ng sofa umupo. Sakto lang ang pwesto ko para makita ko siya ng maayos. Hindi ko alam kung gutom pa ba ako o kung siya na yung kinagigiliwan ko panoorin. Habang nagtatype siya sa phone, napansin kong may ilang hibla ng buhok niyang nabasa pa sa ulan, dumidikit sa noo niya. May mga patak ng tubig na bumababa sa leeg niya papunta sa collar ng shirt niya at hindi ko maiwasang mapatitig. Hindi ko na malayan na matagal na pala akong nakatingin. Bigla siyang lumingon at nagtagpo yung mga mata namin. Ngumiti siya ng bahagya, yung tipong pilyo pero hindi bastos. "Sir, baka matunaw ako niyan," sabi niya sabay tawa. Napakamot na lang ako sa ulo, medyo nahiya. "Ha? Hindi napaisip lang ako kung okay pa yung phone mo." Sabi ko kahit alam kong obvious na, hindi naman yun ang totoo. "Kunwari pa kayo sir." "Okay lang naman," sabi niya. Napatahimik ako sandali. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Napasilip na lang ako sa bintana ng kondo ko para tingnan kung humina na ang ulan, pero lalo pa itong lumakas. Kasabay pa ng malalakas na kulog at kidlat. Sinabi ko sa Foodpanda delivery rider na baka hindi pa siya makaalis dahil sa lakas ng ulan. "Naku, sobrang lakas pa ng ulan," sabi ko. "Paano kaya yan?" "Nakakahiya naman sir kung magtatagal ako rito," sagot niya. "Hindi naman nakakahiya. Hindi rin naman kita papalabasin sa ganyang kalakas na ulan," sabi ko. Sandali kaming natahimik. Tanging tunog ng ulan at kulog ang maririnig sa loob ng kondo. "Salamat sir," sabi niya. Napatingin ako sa inasal na order ko na nakalapag sa mesa. Bigla kong naisip na baka hindi pa siya nakakakain, lalo na't galing pa siya sa malayo. Kaya inalok ko siya kung gusto ba niya akong sabayan kumain dahil nagugutom na rin ako. Noong una ay tumanggi siya at halatang nahihiya. Pero kalaunan ay napilit ko rin siyang pumayag. Habang sinasabayan niya akong kumain, nagkwentuhan kami. Unti-unti ring nawala ang hiya niya. Paminsan-minsan ay napapangiti siya sa mga simpleng tanong ko tungkol sa trabaho niya bilang rider at sa mga karanasan niya sa pagdi-deliver, lalo na kapag may mga araw na tulad nito na bigla na lang bumubuhos ang malakas na ulan. "Hindi ba mahirap kapag ganitong malakas ang ulan?" tanong ko habang kumakain ng inasal. "Medyo mahirap po talaga sir. Minsan kunti lang yung mga booking namin sa order kapag ganito na malakas ang ulan. Kasi mahirap magbiyahe," sagot niya. "Naku, wag mo na akong tinatawag na Sir, John, na lang. Nakakatanda kasi," sabi ko tapos sabay tawa. "Sige John, I am Edwin," sagot niya. "Gaano ka nakatagal na rider, Edwin?" tanong ko habang patuloy kaming kumakain. Napansin kong medyo komportable na siya kumpara kanina at paminsan-minsan ay napapangiti na rin habang nagkukwento. Mga 1 taon na rin. Noong una mahirap, lalo na kapag hindi ko pa kabisado yung mga lugar. Pero nasanay na rin ako, sabi niya. "Mukhang ang bata mo pa. Ilang taon muna? At full-time mo ba itong pagde-deliver? O part-time lang?" tanong ko habang nakatingin sa kanya. 24 na ako, and part-time lang ang pagiging delivery rider ko. Nag-aaral pa kasi ako. 3rd year college na ako, sabi niya. 5 years lang pala
Ang gap nating dalawa at ang sipag mo kasi na pagsasabay mo yung work and school mo. Sabi ko, medyo hanga ako sa kanya. Kasi yung ibang kabataan ngayon, umaasa lang talaga sa magulang para makapag-aral. Ngumiti lang siya ng bahagya at nagpatuloy kami sa pagkain. Paminsan-minsan, habang nagsasalita siya, napapatingin ako sa kanya. Hindi ko rin maiwasang mapansin kung gaano siya kagwapo. Minsan naman, kapag ako ang nagsasalita, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Sa mga sandaling yon, sandali kaming nagkakatitigan at umiiwas. May kakaibang bigat sa mga titig niya. Parang may gustong sabihin pero pareho naming hindi masabi. Pakiramdam ko, kahit hindi kami nagsasalita tungkol dito, may kung anong pareho naming naiisip. At sa paraan ng pagtingin niya sa akin paminsan-minsan, parang alam din niya kung ano ang tumatakbo sa isip ko. Maya-maya pa, habang patuloy kaming nagkukwentuhan, bigla niyang naumpog ang tuhod niya sa tuhod ko sa ilalim ng mesa. Noong una, akala ko ay hindi sinasadya, pero dinikit ulit niya yung tuhod niya sa tuhod ko. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang kumakain, pero may kakaibang ngiti sa gilid ng labi niya. Ilang segundo pa ang lumipas, muli niyang marahang idinikit ang tuhod niya sa tuhod ko. Napatingin ako sa kanya. Tinignan din niya ako. Nagtitigan kami, tapos nagsalita siya. Anong trip mong gawin? Ang lamig eh. Ang sarap magpainit, sabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Iniisip ko kung anong sasabihin ko tapos nagsalita ako. Kahit ano. Ikaw ba? Tanong ko. Kahit ano din. Sagot niya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Parang ilang sandali lang ang lumipas mula nang magkatitigan kami sa mesa hanggang sa nasa kwarto na kaming dalawa at nagbibembangan. Sa gitna ng tahimik na gabi at ng patuloy na ulan sa labas, pareho naming hinayaan ang sandali. Walang masyadong salita pero nag-e-enjoy lang kami sa moment. Ang sarap ng ganitong moment kasi malamig at maulan tapos may kabem ka. Nung matapos kami, napatitig na lang kami sa kisame. Rinig na rinig pa rin yung malakas na ulan sa labas. Parang hindi nahihinto yung ulan tapos bigla siyang nagsalita. Alam mo, straight curious lang talaga ako. Hindi ko akalaing mangyayari ito ngayong gabi. Sabi niya. Tiningnan ko siya, tapos natawa ako. Talaga ba? Tanong ko. Oo, wala pa akong experience. Ikaw ang first ko. Sabi niya. So, first experience niya ako. Sa sandaling yon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng gabing yon para sa aming dalawa. Pero habang patuloy ang ulan sa labas at magkatabi kaming nakahiga sa kama, parang ayos lang muna na hindi namin yun alamin. Nakahiga lang kami habang hinihintay niyang tumila ang ulan. Sa labas ay patuloy pa ring maririnig ang patak ng ulan sa bintana. Minsan ay sinasabayan pa ng kulog at kidlat. Nakahiga siya sa tabi ko. Tahimik lang habang nakatingin sa kisame. Ako naman, sa loob-loob ko, parang ayaw ko munang tumigil ang ulan. Parang gusto ko pang pahabain ang gabing yon para mas matagal ko pa siyang makasama. Ang sarap lang ng may katabi at kayakap. Nakakapagod at ang hirap masaktan. Dumating sa punto na halos araw-araw akong umiiyak at tinatanong ang sarili ko kung ano bang kulang sa akin. May mga gabi na hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung saan ako nagkamali. Dumating pa sa punto na nagdasal na lang ako ng taimtim. I begged God to remove my pain because I felt like I couldn't take it anymore. Parang gusto ko na lang mawala yung bigat sa dibdib ko, kahit sandali lang. Pero sabi nga nila, hindi naman agad nawawala ang sakit. Unti-unti lang siyang humuhupa. May mga araw na okay ka, tapos may mga araw na bigla mo na lang ulit maaalala lahat. Habang iniisip ko ang nakaraan ko, biglang nagsalita ulit si Edwin, parang may naalala. Ang sarap matulog at mahiga sa kama mo. Ang sarap magpahinga sa ganito. Alam mo, minsan napapagod na rin ako. Sabi niya, habang nakatingin pa rin sa kisame. Napalingon ako sa kanya. Iba na ang tono ng boses niya, hindi na katulad ng kanina habang kumakain kami. Bakit naman? Tanong ko.
Napabuntong hininga siya. Ako lang kasi yung nagpapaaral sa sarili ko. Minsan galing akong trabaho tapos diretso pasok sa school. May mga araw pa nga na pumapasok akong walang tulog, sabi niya. Tahimik lang akong nakikinig habang nagsasalita siya. Wala na kasi akong mga magulang. May mga kapatid pa ako sa province. Nasa tita ko sila ngayon. Ako rin yung tumutulong magpaaral sa kanila kahit papaano. Mahirap pero kinakaya ko, sabi niya. Hindi ko na malayang napalapit na pala ako sa kanya. Marahan kong hinawakan ang kamay niya. Kaya mo yan. Isasama kita sa mga prayers ko. Lakas lang ng loob at tiwala sa sarili. Sabi ko. Sandali siyang natahimik. Tapos ngumiti siya. Yung ngiti na may halong pagod pero may pag-asa pa rin. Salamat, sabi niya. Habang nakahiga kami doon at patuloy ang ulan sa labas, pakiramdam ko mas lalo ko siyang nakilala. Hindi na lang siya basta rider na nag-deliver ng pagkain sa kondo ko. Isa siyang taong nagsusumikap. Isang taong lumalaban sa buhay. At sa gabing iyon, habang magkatabi kaming nakahiga, parang mas lalong ayaw kong tumigil ang ulan. Nang tumila ang ulan, napilitan na rin siyang umalis. Bumangon siya mula sa kama at nagbihis. Handa na ulit harapin ang gabi at ang trabaho niya bilang rider. Salamat. John, I need to go. Meron pa akong food na kailangan i-pick up para sa susunod kong customer, sabi niya. Nag-wave goodbye lang ako sa kanya, tapos umalis na siya ng tuluyan. Akala ko hanggang doon na lang ang gabing yon. Isang hindi inaasahang pagkakataon na mangyayari lang minsan at hindi na mauulit. Pero isang araw, nag-text siya sa akin. Kinakamusta ako? Noong una, paminsan-minsan lang kaming nagte-text. Mga simpleng tanong kung kumusta ang araw o kung tapos na ba siya sa mga delivery niya. Hanggang sa napunta sa mas mahahabang usapan at nag-exchange kami ng mga personal social media account namin. Halos araw-araw na kaming magka-chat at video call. Hanggang sa hindi ko na namalayan na mas lalong lumalalim ang connection naming dalawa. Sa araw-araw na pag-uusap, sa mga simpleng kumustahan, sa mga gabing inaabot kami ng madaling araw sa pag-video call, parang unti-unti kaming nagiging bahagi ng buhay ng isa't isa. Dumating sa punto na siya na ang una kong hinahanap kapag may gusto akong ikwento. Siya rin ang una kong naiisip kapag may nangyayaring maganda o kahit mahirap sa araw ko. Si Edwin naman, kahit gaano siya kabisi sa school at sa trabaho, lagi pa rin siyang naglalaan ng oras para makausap ako. At hindi nagtagal. Naging mag-boyfriend kaming dalawa. Naging masaya ang pagsasama namin at naging matatag ang relasyon namin dahil pareho kami ng mga pangarap at layunin sa buhay. Pareho naming alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan namin bago kami nagkakilala, kaya mas pinili naming magtulungan kaysa maghilahan pababa. Sa mga sumunod na taon, nasaksihan ko kung paano nagsumikap si Edwin para maabot ang mga pangarap niya. Maraming gabi na halos wala siyang tulog dahil sa sabay na trabaho at pag-aaral. Minsan napapagod siya, minsan gusto na niyang sumuko, pero lagi ko siyang pinapaalalahanan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng iyon. At hindi rin niya ako pinabayaan. Sa tuwing ako naman ang nanghihina o pinanghihinaan ng loob, siya naman ang nandyan para paalalahanan ako na hindi ako nag-iisa. Hanggang sa dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay. Nakatapos si Edwin ng pag-aaral. Naalala ko pa kung gaano siya kasaya noong araw na iyon. Parang lahat ng pagod at hirap niya sa mga nakaraang taon ay biglang nagkaroon ng saysay. Hindi nagtagal. Nagkaroon din siya ng mas maayos na trabaho. Yung trabahong hindi na niya kailangang magpuyat sa kalsada o makipagsabayan sa ulan at init ng panahon. Noong mga sandaling iyon, lalo kong nakita kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa gabing unang nagkita kami. Yung gabing umuulan at nag-deliver lang siya ng inasal sa kondo ko. Ngayon, 4 na taon na kaming magkasama ni Edwin. Marami na rin kaming napagdaanan, may mga hindi pagkakaintindihan, may mga araw na pareho kaming pagod at walang gana makipag-usap. Hindi perpekto ang relasyon namin, pero siguro yun naman talaga ang tunay na relasyon. Hindi siya perpekto pero totoo. At sa lahat ng tao na lumipas, sa lahat ng pagsubok at saya na pinagdaanan namin,
Masasabi ko na si Edwin ang tamang tao para sa akin. Hindi dahil wala kaming problema, kundi dahil sa bawat problema, pinipili pa rin naming manatili sa tabi ng isa't isa. Minsan naiisip ko pa rin yung unang gabing iyon, yung ulan, yung pagkain namin ng inasal, at yung simpleng delivery na akala ko ay magiging isang ordinaryong gabi lang. Hindi ko akalaing doon pala magsisimula ang isa sa pinakamahalagang kwento ng buhay ko. Ang kwento namin ni Edwin? Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.